handog ng DZRH. Serbisyo, gabay sa kalusugan on radio. Programang mag-atin ng pinakabagong balitang pangkalusugan. Magpapaliwanag tungkol sa iba't ibang uri ng sakit sa simpleng paraan. Gabay sa kalusugan on radio. Handang makinig sa inyong mga daig. Magbibigay ng saya at ngiti sa bawat pamilyang Pilipino. Tara na! Alamin paano makaiiwas sa sakit. Gabay sa kalusugan sa DZRH. Kasama si Dr. Gary C. Ang ating gabay sa kalusugan. Magandang hapon po sa inyo lahat at August 5 po ngayon, 2012, araw po ng linggo at kayo po ay nanonood at nakikinig dito sa programang Gabay sa Kalusugan sa DZRH. Ngayon pong linggo, sa People's Journal Tonight, ang ating isinulat ay tungkol po sa Cold War. Diba? Kala nyo gulo, no? Cold War eh. Pero hindi po, no? Ang aking tinalakay po doon ay ang tungkol sa mga taong sipunin. So kung may mga nakikinig po ngayon na sipunin, wala nang araw na pinipili. Umuulan, tag-init, tag-araw, sipon na sipon. Palaging tumutulo ang sipon, no? Kaya barado ang ilong. Kailangan mabasa nyo po ang aking column sa People's Journal Tonight na ang pamagat po ay Cold War. Yan po yung aking column for 13 years na po na mababasa nyo po yan sa editorial page, nasa page 4, at ang aking column may pamagat naman na Gabay sa Kalusugan. Pareho po ng ating programang Gabay sa Kalusugan sa DZRH. Pareho din po nung aking nailabas na dalawang aklat na Gabay sa Kalusugan. Pero wala na pong mabili niyan. Sold out na po yan. So ngayong araw po ng linggo, ano ba ang ating pag-uusapan sa ating balitang pangkalusugan? Caffeine. Nakakaapekto sa level ng estrogen ng mga kababaihan. Mga babaeng may edad na umiinom ng gamot sa kolesterol ay may panganib na magkaroon ng diabetes. Sa Health Seminar on Air, ang ating pag-uusapan ay isang request ng isang tagapakinig. Kung maaari daw, mag-lecture ako tungkol daw sa migraine o kaya sa sakit ng ulo. Ano yung mga iba-ibang klase ng pagsakit ng ulo? Diba, kayo mga misis, sumasakit ang ulo nyo sa mister. Kayo naman mister, diba, sumasakit din ang ulo nyo pag humingi ng pera si misis. Yan ba'y migraine? Yan ba'y tension headache? Yan ba'y cluster headache? O baliwala lang? Basta nagkapera, tanggal ang sakit ng ulo. Sa liham ni Lolo at Lola, magbabasa po tayo ng 3 liham. Papakyawin na natin to, 3 liham na mula po sa isang lola na 68 years old galing sa Pampanga, isang lolo na 81 years old na taga Tugigaraw, at isang lolo naman na 83 years old taga Cagayan de Oro. Kung mapapansin nyo naman, mga edad pa lang nito, 68, 81, 83, talagang liham nga ni Lolo at Lola. Then sa harana ni Papa G, handugan ko yung isang kanta na 1963. Yan na, hindi pa ako pinapanganak niyan. Sino kaya sa inyo makakahula ng title nung kanta? Bibigyan ko kayo ng clue. Sumikat tong kantang to, 1963. At may pelikula na ito rin ang pamagat na pinagbidahan ni Mr. Eddie Rodriguez, Miss Lolita Rodriguez, at ni Miss Marlene Dauden. Ayan, may idea na ba kayo? Sasabihin ko na sino nag-compose ng kanta. Ang nag-compose ng kanta ay si Mr. Antonio Maikes. Yan. O isa pang clue, noong 2006, may mga dayuhang singer na nagpunta rito at nag-perform sila. Ang pangalan ng grupo ay Letterman. At kinanta nila ito. 4 ang kanilang kinantang Tagalog na kanta na talaga naman pag kinanta ng mga foreigner, no? Isipin nyo naman, mga foreigner, ginakanta yung mga kantang Tagalog, mga lumang kanta. Samtala ngayon yung mga bata-bata, makarinig lang ng mga kundiman o makarinig ng mga lumang kanta, ang tawag nila, baduy.
Yung sa YouTube, may nakita ako mga Koreano. Kumakanta sila ng mga Tagalog na kanta. Mga Koreano, isang grupo ng Koreano, no? Orkestra yun eh. Tapos ang tinutugtog nila yung mga lumang kanta. Mga tinatawag natin mga classic Filipino songs. Biro mo, nakakahiya, di ba? Gustong-gusto niyo yung mga Lady Gaga. Hindi nyo naman naintindihan kung ano ibig sabihin ng lyrics. Meron pa yung mga dyan, may pa-Beyonce pa kayo dyan. Hindi naman natin maintindihan. Di ba kung papansinin pa natin, mga kanta nung luma, yung mga lumang panahon, mas may ibig sabihin eh, mas may dating eh. Yung mga tinatawag na original Filipino music, OPM. Di ba? Walang kamatayan, mga Rico Puno, Haji Alejandro, di ba? Sino ba? Si Ray Valera, yung mga ganyan. So, tutok lang po kayo at pag-uusapan natin ngayon sa ating Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan ni Dr. Nancy. So ito po, sa Balitang Pangkalusugan, no? Bagong labas lang po ito isang journal, no? Health journal po ito. Sangayon sa mga researcher ng National Institute of Health, nag-release po sila ng isang study na mababasa po sa American Journal of Clinical Nutrition na ang mga babaeng Asian o mga Asyano ay may mataas na estrogen levels kung sila'y umiinom ng 200 milligrams o higit pa na caffeine sa isang araw. Ito po'y katumbas ng mga 2 tasang kape sa isang araw. Pero yung the same study na ginawa, pag mga babaeng puti o mga white women, hindi nagbabago ang kanilang estrogen level. So inaalam, may kinalaman kaya yung lahi? May epekto kaya yung caffeine sa lahing Asyano compare mo sa isang Amerikana? Ba, maganda siguro alamin yan, di ba? So, nag-analyze sila. So, gumawa sila ng pag-aaral at yung mga babae na umiinom ng mga caffeinated soda, nandyan na po yung mga soft drinks, o kaya coffee, kape, green tea, o kaya black tea, na lahat naman yan ay meron pong taglay na caffeine. At nalaman nila sa kape, mismo yung coffee, doon ang pinakamataas ang level ng estrogen ng mga kababaihan, lalo na yung edad na tinatawag na childbearing age. Ano ba ibig sabihin ng childbearing age? Ito po yung mga edad na pwede pang manganak. Yan yung mga edad na 18 hanggang mga 40 o kaya 44. Depende na lang kung may menstruation ka pa. So, sa ginawang pag-aaral, nalaman na tinignan yung kanilang estrogen level. At napansin na yung mga uminom pala ng kape na nasa ganitong edad, mas mataas ang estrogen nila na nagbibigay ng proteksyon sa kanilang pagkababae. Inalam na rin kung may posible bang side effect ito dahil alam naman natin na ang estrogen mapamababa o mapamataas ay mayroong mga hindi magandang epekto. So, sa mga ginawang pag-aaral, chinek yung tinatawag na possibility na magkaroon ba ng endometriosis, osteoporosis, endometrial, breast and ovarian cancer. At nalaman na walang kaugnayan ang pag-inom ng kape sa mataas na estrogen na pwede magbigay ng mga ganitong problema. Doon po sa pag-aaral na ginawa nung mula 2005 hanggang 2007, nalaman pag regular na uminom ng caffeine na at least 90 milligrams o isang tasa o kalahating tasa sa isang araw ay maaari magbigay pala ng proteksyon. Bagamat naririnig natin madalas na pag may high blood ka, huwag kang iinom ng kape. Pag hindi ka makatulog, huwag kang iinom ng kape. Pag nervyosa, huwag din iinom ng kape. Kasi marami pong magandang nagagawa at meron din masamang nagagawa ang pag-inom ng kape. So ito po ang mga positive effects ng pag-inom ng kape. Number 1, nalaman nila pag tama lang, sakto lang, yung low doses lang ng caffeine, ay tumutulong to na magbigay sa inyo ng dagdag stamina, endurance, mas maliksi, mas masigla, mas alert. Tapos nababawasan ng pagkapagod. Kaya may mga pasyente ako sasabihin, Dok, pag uminom ako ng kape, mas aktibo ko eh. Siguro tama yon sa isang banda. Kung moderation lang o kaya low dose lang. Kaso kung inom ka naman ng 5 tasang kape sa isang araw, tapos matutulog ka lang sa gabi, inom ka pa ng kape, doon nagkakaroon ng problema. Yung mga uminom ng kape, mas maganda daw ang kanilang mood kung sila uminom ng kape sa umaga, paggising sa umaga. Nalaman ang coffee o ang tea ay may mga antioxidant din na maaaring magbigay ng positibong
epekto sa ating kalusugan. Pero ano yung mga negatibo? So, timbangin natin maigi. Number 1 na negatibo, yung tinatawag na dependency. Abay, kung hindi ka nagkape, parang ibang-iba na. Mainit na ulo mo, irritable ka, madali ka ma-stress, nandyan na yung palaging aburido, kasi nagkakaroon ng dependency, no? Ibig sabihin nun, kulang na lang sabihin, addict ka, lolo, lola sa kape. Then pangalawa, yung tinatawag na withdrawal. Pag bigla mo naman tinanggal, sumasakit ang ulo at talagang nangihina ang pakiramdam. Yan naman yung tinatawag na withdrawal syndrome o kaya symptoms. Then, yung iba naman, pag medyo nasobrahan na, nandyan na yung sinasabi natin, restless, minsan naduduwal ang pakiramdam, nagbabago yung kanyang pagtulog, hirap matulog, sinisikmura. Marami pong sinisikmura dahil sa pag-inom ng kape. Then, ihi ng ihi. Napapadalas ang pag-ihi pag umiinom ng kape. Pag nasobrahan dahil sa kakaihi, nagkakaroon naman ng dehydration, panunuyo ng inyong katawan. Pagkatapos, nandyan na yung tinatawag na cardiac arrhythmias, yung naging irregular ang pagtibok ng puso nyo. Sa mga sensitibo naman, lalo na pag nagkakaedad, yung pag-inom ng kape, pwedeng pagmulan ng pagtaas ng presyon. Lalo na kung kayo po ay hindi sanay at medyo napaisang tasa tayo ng barako, yung medyo napakalakas ng caffeine, no? So, ititimbang natin yan. Kaya kung alam na natin na may edad tayo, hindi ko naman sinasabi na umpisan nyo uminom ng kape para gumanda ang mood nyo, Lola. Biro mo, 80 anyos ka, tapos sasabihin na, Lola, parang nangihina ka. Tirahin mo nga itong isang tasang black coffee. Baka naman pag inom ni Lola, gising na gising nga yan, baka naman gising na gising naman, pero alam niyo naman, pag ang Lola gising na gising, walang magawa, lahat na lang nakikita. Kaya hindi rin pwede. Tapos baka tumaas pa ang blood pressure. So, dapat itimbangin natin. So, yung mga sinasabi dito sa pag-aaral, yung mga babaeng po na pwede pang manganak. So, mga below 45. Ganyan. Then, sa isa pang ginawang pag-aaral, nabanggit ko po, no, kanina, na posible pala na magkaroon ng diabetes ang isang pasyenteng umiinom ng gamot sa kolesterol. Kaya mga lolo at lola, ito pong sasabihin ko ay hindi para tanggalin yung gamot nyo. Binibigyan ko lang po kayo ng impormasyon para kung napansin nyo, 2 years ago, mataas ang kolesterol ko. Binigyan ako ng doktor ko ng gamot pampababa ng kolesterol. Pagkalipas ng 2 taon, nagpa-examine ako ng dugo. Mataas yung aking blood sugar. Wala naman kaming lahi ng diabetes. Hindi naman ako kumakain ng matamis. Ano kayang dahilan? Maganda sigurong tanong yan. Yung pala 2 years ka na, Lola, na umiinom ng gamot sa kolesterol. Ano naman nangyari? Bakit ganun? Gamot sa kolesterol yung bakit ako nagkaroon ng diabetes? Bumaba ang aking kolesterol, tumaas naman ang aking blood sugar. Ito nga ang sinasabi sa pag-aaral. Babasahin ko po yung mismong nakasulat. Older women on statins. Yung statins po, yan po yung usong-usong gamot ngayon sa kolesterol. Kung meron kayong hawak na gamot dyan sa kolesterol, tingnan nyo po yung generic name. Yung pinakadulo nakalagay statins. S-T-A-T-I-N-S. Statins. Yan. Wala lang S. Gawin mo na lang statin. Pero kung may S, madami. Statins. So, kung mapansin nyo po na meron kayong ininom na ganyan gamot, tapos nagpa-examine kayo ng dugo at tumataas ang inyong sugar, bahagyang tumataas compare mo last year. Bumalik kayo sa doktor nyo. Tanungin lang natin, Doktor, wala kayang kinalaman itong gamot na ito sa pagtaas ng kolesterol ko? Kasi narinig ko po sa Gabay sa Kalusugan na report ni Dr. Gary C. base sa Archives of Internal Medicine na lumabas lang itong buwan, August 1, na sinasabi na mga babaeng wala ng menstruation. Postmenopausal women, pag wala na kayong mens, nagkataon na mataas ang kolesterol nyo at uminom kayo ng mga gamot para sa kolesterol. Itong pag-aaral na to ay ginawa po sa 153,840 na babae na walang sakit na diabetes. Ang average na edad ay 64 years old. After 3 years na sinubaybayan tong 153,840, napakadami po niyan, nalaman po na 10,242 doon sa 153,840 na babae na walang diabetes,
na binigyan ng gamot sa loob ng 3 taon, after 3 years, tumaas ang blood sugar. Oh, ilan percent yun? Mga 7.4%. Pero ito mga ito, yung walang lahi, sila na yung maingat kumain, sila yung nag-exercise. So, sangayon sa pag-aaral, sinasabi, the result of this study imply that statin use conveys an increased risk of new onset diabetes mellitus in postmenopausal women. Ulitin ko po, hindi po sa akin galing yan. Dito po sa pinaka-conclusion. In short, ang resulta ng pag-aaral ay sinasabi na yung mga uminom ng statin o gamot sa kolesterol ay nagkaroon ng dagdag na panganib na magkaroon ng new onset diabetes mellitus sa mga babaeng postmenopausal. Ibig sabihin, pag wala na kayong mens. Yan. Ngayon, ang sinasabi, gumagawa na mas matinding pag-aaral na inaalam, given the wide use of statins in the aging population, ibig sabihin, obvious na marami pong umiinom ng gamot sa kolesterol ng mga senior citizen. Further studies among women, men, and diverse races, ibig sabihin maski anong lahi, ay inaalam, sinisiguro, kaya abangan sa susunod na kabanata. Yan. So, importante po itong mga lecture na to kasi po, napansin ko po, sa padami ng gamot, padami ng mga tinatawag na high technology ngayon, padami ng laboratory examination, high-tech na po lahat. Ngayon po, pati ulo nakikita na, pati puso, lahat nakikita na, maski na hindi ka nahuhubaran, maski nakadamit ka, kita. Pero pagdating sa mga sakit, yun pa rin ang yun. Parami pa rin na namamatay. Despite marami ng gamot. Yung dating hindi makatulog, nakakatulog. Yung dating tumba, nakakatayo. Yung dating patay, nabubuhay. Pero ang dami pa rin sakit na naglalabasan. At kung titingnan nyo po mga dahilan, lalo na sa mga may edad, kasi karamihan naman ng pasyente ko may edad, napansin ko po, karamihan ng kanilang iniinom na gamot ay maari may dagdag na problema, lalo na kung hindi na-address yung lifestyle modification o yung pagbago ng pasyente sa kanyang mga dapat gawin at dapat iwasan. So sana magsilbing aral to dahil marami mga senior citizen na umiinom ng gamot sa diabetes pero kumakain pa rin ng leche plan. Titigil lang yan pag nagka-leche na. So sana wag naman nating intayin na magkaroon tayo ng ganyang problema. Okay? Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin yung ating lecture on air. Ang ating topic ay migraine, headache, different kinds of headache. So makinig lang po kayo, huwag kayong aalis. Iha, mukhang pumapayag ka at hinang-hina pa. Sinunod mo ba advice ko na 3 meals a day? Diyos ko, 3 meals a day ba? Akala ko 3 meals a day eh. Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan.